Nagsisimula ang ating istorya sa isang napakagandang lungsod sa gilid ng baybayin, ang Harbor City na tinatawag na Leith. Kung saan mayroon tayong makikitang paparating na malaking barko papasok sa lungsod. At nang ito ay tuluyang makarating sa daungan, may labis na tuwa na nasabi ng isang lalaki na sa wakas siya ay nakarating din dito. Kaya siya ay napatawa ng malakas sa saya at naagaw nito ang atensyon ng mga tao. At sa lungsod na ito ay may maraming pangyayaring nagaganap, kung saan may makikita tayong babae na may suot na kakaibang kasuutan habang nag-aalok sa mga tao ng mga potion. At mayroon din na mangingisda na nagbibenta ng kakaibang uri ng mga nilalang galing sa dagat. At maririnig din dito sa loob ng lungsod ang samut-saring kaganapan na nagaganap sa araw-araw. Kaya ang lahat ng ito ay labis na ikinamangha ng lalaki, kung saan nasambit nito na ito pala ang Harbor City na tinatawag na Leith. Nang bigla na lang siyang inakbayan ng kanyang kasamang may kulay puting buhok na si Walker, at natanong nito sa kanya kung ganun na lang ba siya kasaya. At agad naman siyang sinagot ni Raymond na alam niya na si Walker ay kasing saya din kagaya niya. At nasabi din ng mataba nilang kasamahan sa kanilang likuran na si Tyron habang kasama si Charlotte, na sa totoo lang gusto niyang tumakbo sa paligid dahil sa saya na kanyang nararamdaman. Nang siya ay bigla na lang napatingala, at nasambit nito na dito magsisimula ang kanilang paglalakbay habang sila ay nagpapatuloy sa loob ng lungsod. Ang istoryang ito ay kapanahunan ng mga adventurers, kung saan ang mga adventurer sa buong mundo ay lumilikha ng kanilang sariling pakikipagsapalaran upang maging mga bayani sa kanilang sariling paglalakbay. At sa mundong ito ay mayroong bagay na tinatawag na gate, kung saan lampas sa misteryosong portal na nagsimulang lumitaw sa buong mundo ng isang araw, ay lahat ng uri ng kakilakilabot na mga halimaw na hindi makikita sa mundo ng Maple. At dahil dito, hindi na mabilang na mga adventurers ang namatay sa loob ng gate, subalit ang nasa loob nito ay hindi maisip na mga mahahalaga at makapangyarihang bagay na umaakit sa mga nangangarap ng malaki. At bumalik tayo sa kasalukuyan habang itinataas ni Walker ang kanyang daliri, nasambit nito na kinakailangan nila ng pain. At ang sinabing ito ni Walker ay ipinagtaka ni Raymond. Kaya nasambit ni Walker na hindi nila magagawang makapagplano hanggat hindi nila alam kung ano ang nasa loob ng gate. At dagdag pa nito na hindi mabilang na adventurers na ang mga namatay dahil sa mga hindi inaasahang bagay, kaya kinakailangan nila ng isang alipin para kumilos bilang isang pain. Nang bigla na lang nagsalita ang babae nilang kasamahan na si Charlotte, at nasambit nito na ito ay isang magandang plano dahil kinakailangan nila ng tao na lalayo ng atensyon ng mga halimaw habang sila ay tumatakbo. Kaya pagkatapos nito, si Walker ay nagpatuloy para maghanap ng mga alipin. Kung saan siya ngayon ay binati ng lalaki sa market na pinapatakbo ng Gaffer Merchant Union. At nasabi nito na siya ay pumili dahil ang lahat ng mga alipin na kanyang nakikita ay sadyang ginagamit bilang mga pain. At dagdag pa nito na makikita niya talaga na sulit ang presyo ng bawat isa sa kanila. Kaya nirekomenda nito ang dalawang alipin na nasa isang kulungan, dahil silang dalawa ay nasa maayos na pangangatawan at kakakuha lang nila dito. Kaya agad din ang mga ito na kinuha ni Walker. At pagkalipas ng ilang oras, makikita natin ang grupo ng adventurers kasama ang mga alipin sa labas ng kulay pulang gate. At bago pa man sila pumasok, nasambit ni Walker na maglalagay sila ng marka sa haligi ng gate para ipaalam sa iba na sila ay nasa loob. Subalit mukhang wala pang may nakakapasok sa loob nito. At dahil sila ang magiging pinakaunang adventurers na makakapasok dito, agad siyang naglagay ng marka gamit ng kanyang kutsilyo. At pagkatapos nito, siya ay napalingon sa kanyang mga kasamahan at natanong nito kung sila ba ay handa nang pumasok. Kung saan ang mga ito ay agad din na sumang-ayon at nagpatuloy sa loob ng gate. At nang silang lahat ay tuluyang makapasok dito, nasabi ni Raymond na ang pagpasok sa gate ay labis na kakaiba sa pakiramdam. Nang bigla na lang siyang napanganga sa pagkamangha sa kanyang nakikita. Ito ay dahil ang nasa kanyang harapan ay isang mahiwagang gubat na napupuno ng mga dambuhalang mushroom na kasing laki ng mga puno. Kung saan nasambit ni Raymond na hindi pa siya nakakakita ng ganito kamisteryosong lugar, kaya ito ay labis na naiiba kesa sa kanyang naiisip. At nasambit naman ni Walker na hindi nila kailangan nakabahan at sila lang ay magpatuloy. At dagdag pa nito na ang gates ay karaniwang nabubuo sa lokasyon malayo sa tirahan ng mga halimaw kaya sila ay ligtas sa ngayon. At nasabi nito na hindi nila magagamit ang parehong gate para umalis, kaya kailangan nila munang maghanap ng gate palabas. Subalit habang sila ay nag-uusap,
Hindi nila namamalayan ang kakaibang nilalang na papalapit sa kanila. Nang bigla na lang may naramdaman si Charlotte na kakaiba. Kung saan nang siya ay makalingon, agad nitong nakita ang isang malakahoy na halimaw sa kanyang likuran na nakanganga. Naagad siyang kinagat at makikita natin ang pagtalsik ng kanyang mga dugo. At dahil sa kaganapang ito, labis itong ikinabigla ng grupo, kaya natanong nila kung bakit mayroong halimaw dito. Nang bigla na lang mayroon pang lumabas na halimaw galing sa lupa sa kanilang likuran kung saan sila ay kaagad na napalingon. At napapansin nila na ngayon sila ay napapalibutan na ng napakaraming mga malakahoy na halimaw, na labis nilang ikinabahala. Kaya agad ni Walker na ipinalabas ang kanyang staff, at agad din itong ginamit ang kanyang skill na fire arrow. At pinuntirya nito ang halimaw na kagat-kagat si Charlotte, kung saan ang agad niya itong matamaan ay agad din itong nabitawan ang babae. At dahil sa kakaibang sitwasyon nila, agad na nag-utos si Walker para itali ang kanilang mga pain sa puno dahil kinakailangan nilang makaalis kaagad dito. Naagad din naman nilang sinunod kahit na nagmamakaawa na ang isang alipin na siya ay kanilang isama. Subalit habang tinututukan ni Tyrone ng kutsilyo ang alipin, sinabihan niya na lang ito na manahimik at gawin ang kanilang utos. Habang si Raymond naman ay nanghingi na lang sa kanila ng kapatawaran. At agad din na tumakbo papalayo ang mga adventurers, kung saan iniwan nila ang mga alipin na nakatali sa puno para maagaw ang atensyon ng mga halimaw. Kaya agad din ng mga halimaw na pinagpiestahan ng isang alipin na nasa puno, at ang isa pang natitira ay agad din nilang inatake. At habang ito ay patuloy na nangyayari, makikita natin ang grupo ng adventurers na patuloy na umaalis papalayo sa mga halimaw. Kung saan habang hawak-hawak ni Walker ang duguan na katawan ni Charlotte. Nasambit nito na sila ay nabigo sa gate at ang pag-clear nito ay hindi na importante kaya kailangan nilang magmadali at hanapin ang gate palabas. Subalit napansin nila si Raymond na nawawala sa sarili dahil sa labis na pagkakataranta sa lahat ng mga pangyayari. Kaya agad siyang hinawakan ni Tyrone sa kanyang kwelyo, at pasigaw nitong sinabi sa kanya na ayusin niya ang kanyang sarili. At dagdag pa nito na siya ay kumalma dahil kahit na nabigo sila dito ay makakapaghanda pa silang muli. Kaya wag siyang sumuko at tumuon na lang sa kasalukuyan. At positibong nasabi ni Tyrone na magagawa nilang lumabas dito, nang bigla na lang may sumulpot na malaking malakahoy na halimaw sa kanyang likuran. At siya ay agad nitong hinampas ng napakalakas sa lupa, kung saan dahil sa lakas nito, makikita natin ang pagguho ng lupa at ang pagtalsik ni Raymond sa malayo. At dahil dito, napasigaw na lang ng malakas si Walker kay Tyrone. Subalit siya ay wala ng buhay na nakahandusay sa lupa habang inaapakan ng malaking halimaw. At nang makita ni Raymond ang durog na katawan nito, siya ay nanginig sa labis na takot. At dahil dito, agad din na muling ginamit ni Walker ang kanyang fire arrow. Subalit bigla na lang ipinalabas ng halimaw ang kanyang mahabang dila, kaya nagawa nitong mahuli si Walker sa kanyang leeg. At agad din niya itong hinila papunta sa kanyang bibig na may matatalim na mga ngipin. Kung saan tumalsik ang mga dugo ni Walker habang patuloy siyang kinakain ng halimaw. At dahil sa pangyayaring ito, nanlaki na lang ang mga mata ni Raymond at siya ay napakagat sa kanyang ngipin sa takot. At dahil siya na ang isusunod, sinubukan itong tumayo para tumakbo. Subalit siya lang ay muling natumba sa lupa, kaya wala na siyang may nagawa kundi ang manghingi ng tulong habang patuloy na lumalapit ang halimaw sa kanya. At nang tuluyang makalapit sa kanya ang halimaw, agad siya nitong kinagat sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Kaya siya ay napasigaw dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Nang may bigla na lang na isang paa ang tumungtong sa sanga ng puno. Kung saan habang si Raymond ay patuloy na namimilipit sa sakit habang unti-unting kinakain ng halimaw. Bigla na lang nitong napansin ng lalaki na nasa itaas ng puno, kaya napatanong siya kung ito ba ay ang kanilang pain. At dahil siya ay nabubuhay, labis itong ikinatuwa ni Raymond. Kaya siya ay nag-utos sa lalaki para agad siyang tulungan. At dagdag pa ni Raymond na ang lahat ng kanyang kasamahan ay hindi na nabubuhay kaya sila na lang dalawa ang natitira. Subalit patuloy lang siyang pinagmasdan ng lalaki, kaya siya ay nanghingi ng patawad sa kanyang ginawa kanina. At habang patuloy na inaangat nito ang kanyang kamay, nasambit nito sa alipin na hindi nito magagawang makaalis ng mag-isa kaya mas mabuti na sila ay mas marami. At siya ay patuloy na nagmakaawa para tulungan nito. Subalit nagpatuloy lang din ang alipin sa pagmasid sa kanya sa itaas ng puno. Kaya si Raymond ay napamura na lang at pasigaw na nasambit nito sa galit,
na siya ay kanyang tulungan sa halip na manood na lamang. At dahil dito, napangiti ang alipin. Kaya agad siyang tumalon sa puno papunta sa ibaba. Subalit dahil sa kanyang nakikita, nasambit nito na mukhang siya ay huli na. Ito ay dahil si Raymond ay malapit nang makain ng buo ng halimaw. Kung saan nakita nito ang kanyang sariling refleksyon sa kanyang bumahang dugo sa lupa. Kaya siya ay napangiti na lang at muling napamura sa alipin. Kaya bago siya na tuluyang makain ng halimaw, nasambit nito sa alipin na hindi siya makakalabas dito ng nabubuhay, dahil siya ang magiging kasunod. Nang bigla na lang isinara ng halimaw ang kanyang bibig bago pa man ni Raymond na matapos ang kanyang sinasabi, kung saan naputol ang kamay nito. At dahil dito, agad din na napunta ang atensyon ng halimaw sa natitirang alipin sa loob ng gate. Kaya agad itong kumuha ng buwelo gamit ng kanyang mga paa, at ito ay lumundag ng napakabilis. Kaya agad nitong naabot ang alipin para kanyang agad na kagatin. Subalit napatingin lang ang alipin sa halimaw habang ito'y papalapit, at agad nitong iniangat ang kanyang sandatang sibat habang nagsasabi na siya ay hindi mamamatay ngayon. At sa isang iglap lamang ay nagawa nitong mapatay ang sumusugod na halimaw, kung saan nagawa niyang mabutas ang katawan nito gamit ng kanyang sibat. At habang hinahawakan nito ang kanyang muka na mayroong dugo, bigla na lang nitong inayos ang kanyang buhok at nasambit nito na ang lugar kung saan siya ay namatay ay hindi nandito. At pumunta tayo sa isang malaking lupain na mayroon nangyaring malaking pagsabog, at kasabay nito ay maraming nilalang ang nagliparan habang pinagmamasdan ng isang grupo sa malayo. At dahil sa nakikita ng isang lalaki sa itaas ng bangin, siya ay nagsabi na ito na ay paparating. Kung saan makikita natin ang paglabas ng mga pakpak na may iba't ibang hugis sa itaas ng himpapawid na nanggagaling sa mga iba't ibang uri ng lumilipad na mga halimaw habang sumusugod papunta sa kanila. At kasabay ng mga ito ay isang dambuhalang nilalang. Kung saan makikita natin ang isang higanteng dragon na mayroong 3 ulo. At ang dambuhalang halimaw na ito ay ang hari ng mga dragon na si Gorntail. At dahil sa paglabas ng halimaw na ito, nasambit ng isang babae na mukhang bumagsak ang pugad ng mga centaur, kaya wala na silang ibang maaasahan ngayon. At dagdag pa nito habang papalapit sa lalaki, na ang lahat ng mga adventurers, at pati na ang 6 na mga bayani na nakikita ng mga tao bilang kanilang pag-asa ay namatay na ding lahat. Kaya nasambit nito sa lalaki na sa ngayon, siya na lamang ang natitira. Ang huling adventurer na si El Pomi. At dahil sa nalalapit nilang laban sa hari ng mga dragon, agad nitong inutusan ang kanyang mga kasamahan para maghanda. Nang bigla na lang silang natabunan ng isang napakalaking anino, kung saan agad na nakaabot si Gorntail sa kanilang harapan. Kaya nasambit ni El habang ipinapalabas ang kanyang kapangyarihan, na ito na ang kanilang magiging huling paglalakbay. At pagkalipas ng mahabang pakikipaglaban nila sa dambuhalang halimaw, makikita natin ang pagkasunog ng buong lupain. At ngayon si El ay napupuno ng mga dugo sa kanyang buong katawan. At habang siya ay nakaluhod sa lupa at napapalibutan ng mga bangkay ng kanyang mga kasamahan, makikita natin sa harapan nito ang nahiwang ulo ng hari ng mga dragon. Kung saan napatingala si El, at natanong na lang nito sa kanyang isipan kung dito na ba siya magtatapos. Ito ay dahil habang siya ay patuloy na nakaluhod sa nahiwang ulo ni Gorntail, nakikita pa din ito ang nabubuhay pang dragon sa himpapawid na lumilipad na mayroon pang natitirang 2 ulo. At habang pinagmamasdan niya ito, napansin din niya na ang kanyang nahiwang ulo ay unti-unting bumabalik, kaya napaisip siya na walang naging kabuluhan ang lahat ng kanilang ginawa. At pagkalipas ng ilang sandali, agad din siyang sinugod ni Gorntail na ngayon ay may 2 na lang na natitirang ulo. Kung saan siya ay napatingin na lamang, at pagkatapos ay napapikit na lang ng kanyang mga mata habang sinasabi na ito na ang kanyang magiging katapusan. At habang siya ay patuloy na nakaluhod sa lupa, nasambit din ito na din ang magiging katapusan ng mundo, at pati na rin ng kanilang paglalakbay. Nang bigla na lang nitong hinampas ang kanyang kamay sa lupa, at pag-alit nitong natanong sa kanyang sarili, kung sa ganito na lang ba magtatapos ang lahat. Kung saan bumalik sa kanyang isipan ang pagkamatay ng kanyang kasamahan na si Philip. At pati na ang kasamahan nitong si Jaden. At pati na rin ang kasamahan nitong si Alexis, na sinakripisyo nito ang kanyang sariling buhay para lamang maisagip si El. Kaya nasambit nito na ang lahat ay nagsakripisyo ng kanilang mga sarili. At habang siya ay patuloy na nakaluhod, bigla na lang siyang napasigaw ng napakalakas habang nagsasabi na hindi niya ito matatanggap. Kaya agad siyang tumayo sa kanyang pagkakaluhod.
At makikita natin ang galit sa mga mata nito sa halimaw na si Gorntail. Kung saan habang ang halimaw ay nasa itaas ng himpapawid, iniangat nito ang kanyang kamay habang nagsasabi na hindi maaaring ganito ang magiging katapusan. Kaya agad siyang napasigaw habang ipinapalabas ang kanyang kapangyarihan, na unti-unting nagtipon at nagkakahugis sa itaas ng kanyang ulo. At nang ito ay kanyang matapos, ito ay bumuo ng isang malaking palaso na gawa sa kanyang dilaw na kapangyarihan. Subalit dahil wala na siyang may natitirang lakas, ang inipon nitong kapangyarihan ay agad na nabasag bago pa man niya ito magamit sa halimaw. Kung saan dahil sa pagkakaubos ng buong lakas nito, siya ay nasuka ng napakaraming dugo sa lupa. At dahil napapansin ni Gorntail na siya pa rin ay mapanganib, agad din itong inipon ang kanyang kapangyarihan sa kanyang bibig. At agad siyang bumuga ng napakalaking kulay lilang apoy papunta kay Elle. Kaya habang ito ay papalapit, napaisip na lang si Elle sa maraming bagay. Kung saan natanong nito sa kanyang sarili kung bakit kinakailangang magtapos ng ganito, at paano kung siya ay mas makapangyarihan, at kung sana may isa pa siyang pagkakataon. Nang bigla na lang siyang nagising dahil sa pagkakabuhos sa kanya ng tubig. At pinagsabihan siya ng lalaki na hindi gagana ang pagpapanggap nito na may sakit. Kaya ang pangyayari ngayon ay labis na ikinalito ni Elle. At dagdag pa ng naiinis na lalaki, na kinakailangan nitong malaman ang kanyang lugar bilang isang alipin. Subalit napaisip lang si Elle kung ano ang nangyari kay Gorntail at kung siya ba ngayon ay nabubuhay. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata, ito ay dahil napapansin niya na siya ay nasa pamilyar na lugar sa loob ng isang kulungan kasama ng iba pang mga alipin. At ang lugar na ito ay ang slave market, kung saan makikita natin ang mga tao na naghahanap at pumipili ng mga alipin para kanilang gawin na mga pain. At dahil dito, siya ay hindi makapaniwala. Ito ay dahil matagal nang hindi pinapatakbo ang slave market sa dati niyang buhay. Subalit siya ngayon ay nakakasigurado na ito ay isang pamilihan ng mga alipin. At pamilyar din sa kanya ang lalaki, dahil ito ay ang namamahala sa kanya 6 na taon na ang nakakaraan noong siya pa ay isang alipin, kaya nakakasigurado siya ngayon na siya ay nakabalik sa nakaraan. At dahil sa patuloy na pagtitig ni Elle sa lalaki, ito ay kanyang ikinagalit. Kaya agad nitong iniangat ang kanyang kamay, at agad na sinuntok si Elle sa kanyang mukha. Kung saan napaisip na lang si Elle na sa araw na ito, siya ay ibinalik sa panimulang punto ng lahat ng mga istorya. At pagkalipas ng ilang oras, makikita natin si Elle ngayon na duguan sa loob ng kulungan. Subalit kahit na ganito, siya ay napapaisip na lamang kung ito ba ay isang panaginip, pero ito ay masyadong totoo. At pagkalipas ng ilang sandali, napansin niya ang grupo ng mga adventurers na inaalok ng merchant para pumili ng alipin na kanilang magiging pain. Nang bigla na lang ang mga ito na napahinto sa kanilang kulungan, at agad silang kinuha ni Walker. Kaya nasambit na lang ni Elle sa kanyang sarili na hindi nito kinakailangan na mag-isip ng sobra, dahil ito ay ang kanyang ikalawang pagkakataon. At bumalik tayo sa kasalukuyan, habang makikita natin si Elle na pinupulot ang nahulog na staff ni Walker sa lupa. At habang ito ay kanyang hawak, nasambit niya na ang staff na ito ay mayroong fire arrow na hindi isang masamang skill. At habang nilalagay niya ito sa kanyang balikat, naisip nito na ito ay perpekto din sa kanyang skill level ngayon. Subalit hindi pa din ito sapat, dahil ang isang adventurer ay kinakailangan na magkaroon ng higit pa sa isang sandata, dahil kung hindi ay walang saysay ang pagbalik nito sa mga bangkay. At habang siya ay naglalakad, napansin nito ang duguan na sapatos ng kanilang kasamang adventurer. Kaya napaisip siya na minsan ang mga tao ay naglalagay ng kanilang mga mahahalagang bagay sa kanilang sapatos. At nang ito ay kanyang suriin, siya ay nakakuha ng isang singsing. Kung saan ito ay kanyang ikinabigla dahil ang singsing na ito ay may kapangyarihan ng telekinesis. Nang bigla na lang siyang napalingon at labis na nabahala. Ito ay dahil ang kanyang nakikita ay ang mga natitirang malakahoy na mga halimaw na tumatakbo papalapit sa kanya. Kaya siya ay napatanong kung ang mga ito ba ay nakaamoy ng dugo. At makikita natin ang patuloy na pagtakbo ng mga ito, kung saan agad nilang sinugod at pinalibutan si Elle sa kanyang kinatatayuan. Subalit bago pa man makalapit sa kanya ang isang halimaw ay agad nitong ginamit ang kanyang sibat, kaya nagawa niya itong mapatay sa pamamagitan ng pagpapaulan nito ng mga atake. Nang bigla na lang ipinalabas ng isang halimaw ang kanyang mahabang dila, at nagawa nitong mahuli ang hawak na sibat ni Elle. Kaya agad din ng halimaw na sinira ang kanyang sandata.
Kung saan ito ay kanyang labis na ikinabigla. Nang may bigla na lang din na sumulpot na halimaw sa kanyang likuran na nag-aakma na siya ay kakagatin. Subalit bago pa man ito maabot si Elle, agad nitong ginamit ang kanyang skill na Fire Arrow. Kaya agad din itong napatay ang halimaw na nagawang makalapit sa kanya. Subalit dahil napapansin nito na siya ay napapalibutan na ng mga halimaw, napaisip siya na subukan ngayon ang kanyang nakuhang singsing. Kaya agad niya itong ginamit sa kanyang ipinalabas na skill na Fire Arrow. Kung saan sa pamamagitan ng paggalaw niya ng kanyang kamay, nagawa niya itong mapasunod. At dahil dito, nagawa ni Elle na mapatay ang lahat ng mga nakapaligid sa kanya na mga halimaw sa pamamagitan ng pagkontrol nito sa kanyang skill na Fire Arrow. Subalit ito ay unti-unti ding nawawala. Kaya habang siya ay nakaharap sa mga nasusunog na mga halimaw, siya ay napaisip na hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal, pero hindi niya ito alintana. At may makikita pa tayong natitirang mga malakahoy na mga halimaw sa paligid. Kung saan nang ito ay mapansin ni Elle, siya ay agad na naghanda. Nang bigla na lang na muling nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkabahala. Ito ay dahil habang siya ay umiilag sa dalawang sumugod na halimaw, napansin nito na ang kanyang skill na Fire Arrow ay hindi gumagana. Kaya kaagad nitong tiningnan ang kanyang staff, pero mukha naman itong hindi nasira kaya naisip niya na ang kanyang skill ay malamang ay nasa cooldown. Kaya nang siya ay makalapag sa lupa, kahit na hindi nito nagagamit ang kanyang skill ay ginamit na lang nito ang kanyang staff para ihampas sa sumusugod na halimaw. Kung saan patuloy niya itong pinaulanan ng kanyang paghampas. At pagkatapos nito ay sinipa niya ito ng napakalakas, kaya tumalsik ang halimaw ng napakalayo. At dahil hindi pa din bumabalik ang kanyang skill, napaisip siya kung gaano pa ito katagal bago bumalik. Nang bigla na lang na umapoy ang kanyang hinahawakang staff. Nagpapahiwatig na pwede na nito na muling magamit ang kanyang skill. Subalit bigla na lang din siyang sinugod ng mga halimaw. Kung saan napatingin lang sa kanila si Elle habang ang mga ito ay sumusugod. At agad nitong ipinalabas ang kanyang skill na Fire Arrow ng isa pang beses, at pagkatapos ay agad din itong ginamit ang kanyang singsing na mayroong telekinesis. Kaya nagawa nitong mapasunod ang kanyang Fire Arrow papunta sa mga sumusugod na malakahoy na halimaw, kaya isa-isa niya itong nagawang mapatay. Kung saan pagkatapos ay napatingin na lang si Elle sa mga ito habang hawak-hawak nito ang kanyang sandata. At makikita natin na nagawa nitong maubos ang lahat ng mga malakahoy na halimaw sa loob ng gate. Nang bigla na lang nagawang magsalita ng duguan na si Charlotte, kung saan nasambit nito kay Elle na siya ay hindi isang ordinaryong alipin. Kaya napatingin sa kanya si Elle at napaisip na siya pala ay nabubuhay. At habang gumagapang si Charlotte sa lupa, natanong niya kung sino si Elle dahil sa kanyang kakaibang spearmanship at magic. At dahil napapansin din nito ang nasa kanyang kamay, pasigaw na natanong ni Charlotte kung bakit nasa kanya ang staff at kung bakit siya mayroong marka sa kanyang braso. At dagdag pa na natanong nito kung paano ni Elle na nagawang ma-awaken dahil siya ay isang alipin lamang. At dahil napapansin ni Charlotte ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan sa kanilang paligid, natanong nito si Elle kung ito ba ay kanyang pinlano. Subalit patuloy lang siyang pinagmasdan ni Elle sa lupa, nang bigla na lang siyang nagpalabas ng nakakatakot na mukha. At pagkalipas ng ilang sandali, natanong nito si Charlotte kung tapos na ba siyang magsalita, kung saan ito ay ikinabigla ng babae. At nasambit ni Elle na siya ay nagkakamali. Ito ay dahil walang may magbabago kahit pa na ito ay kanyang pinlano. Kasi papatayin niya din naman silang lahat. Kaya napatanong si Charlotte kung anong kalokohan ang kanyang pinagsasabi. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata at siya ay napakagat sa kanyang ngipin sa takot. Ito ay dahil tinutukan siya ngayon ni Elle ng kanyang hawak na staff habang ipinapalabas ang kanyang skill na Fire Arrow. Kung saan nasambit nito na lubos niyang kinakasuklam ang mga taong tulad niya na gumagamit ng mga alipin bilang isang pain. At pagkatapos nito ay bumalik tayo sa loob ng lungsod ng Leith. Kung saan ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ito ay dahil habang si Elle ay naglalakad sa loob ng lungsod, hindi makapaniwala ang mga tao na nagawa ng isang alipin na makabalik ng mag-isa. Subalit si Elle ay nagpatuloy lang sa paglalakad habang napapaisip na naihagis na ang dice, kaya kailangan itong magmadali para maiwasan na maulit ang parehong kapalaran. Nang bigla na lang siyang napahinto sa isang malaking gusali, kung saan habang siya ay nakatingala dito, nasambit nito na una ay kinakailangan nitong palayain ang kanyang sarili. At pagkalipas ng ilang oras,
pumunta naman tayo sa loob ng malaking gusali. Habang natatanong ng isang matandang lalaki na naninigarilyo sa kanyang lamesa, na tinatawag na si Mr. Abyss, kung tama ba ang kanyang narinig na ang isang alipin ay nakabalik ng buhay. At agad naman siyang sinagot ng lalaki sa kanyang harapan na ito ay tama. At dagdag pa nito na ang alipin ay nakabalik din nang wala man lang ng kahit isang sugat. Kaya agad siyang natanong ni Abyss kung ano ang problema dito, dahil hindi naman malabong makabalik ng ligtas ang isang alipin. At agad din siyang sinabihan ng lalaki na ang lahat ng kasama nitong mga adventurers ay namatay. Kaya muling napatanong si Abyss kung ang alipin lang ba ang nakabalik ng mag-isa. At habang hawak-hawak nito ang kanyang sigarilyo, nasambit nito na ito nga ay tunay na kakaiba, dahil sa halip na ang alipin ay tumakbo papalayo, ito ay bumalik pa din sa kanila. At dagdag pa nito na ang mga taong naging alipin dahil sa kanilang mga utang ay mauuwi din naman ulit bilang isang alipin kahit na sila ay makakabalik pa ng buhay. Subalit sa kabila nito, ang alipin ay hindi tumakbo. Kaya ang ibig sabihin nito, nalalaman nito na siya ay hindi madaling makakawala sa kanilang kamay. Ito ay dahil ang tanging paraan lang ng pagtakas ay sa pamamagitan lang ng kamatayan. Kung saan nasambit ni Abyss na ito ay ang paraan ng pagpapatakbo ng Gaffer Merchant Union. Kaya natanong nito sa lalaki kung bakit kinakailangan pa nitong malaman ang isang walang kwentang bagay. At agad naman siyang sinagot ng lalaki na ito ay dahil mayroon pa siyang iuulat bukod pa dito. Ito ay dahil ang alipin ngayon ay nagawang maipalabas ang kanyang first circle. Kung saan dahil sa kanyang narinig, labis itong ikinabigla ni Abyss. Kaya muli nitong natanong sa lalaki, kung tama ba ang kanyang narinig na ang isang alipin na ginagawang pain ay naging isang first circle na ngayon. At dahil sa sinabi ng lalaki, naisip ni Abyss na ito ay masama, dahil ang isang alipin ay nagkakaroon ng mga negatibong sentimiento sa Merchant Union. Nang bigla na lang nasambit ng lalaki na dagdag pa dito, ang alipin ay humihingi ng pagbabago sa kanyang kontrata. Kaya natanong ni Abyss kung ano ang ibig nitong sabihin. At nasambit ng lalaki na mukhang gusto nitong magparehistro bilang isang adventurer, kung saan ito ay muli niyang ikinagulat. Kaya nasambit nito na mukhang hindi alam ng alipin ang kanyang posisyon. At agad naman siyang sinabihan ng lalaki na inutos ni Mr. Rakan na kanyang personal na tingnan ang bagay na ito. Kaya napatayo si Abyss dahil sa kanyang labis na pagkabigla. At dahil dito, napaisip siya na ang isang executive ng Gaffer Merchant Union ay nagpapakita ng interes sa isang mababang alipin. Kaya bigla na lang siyang napalingon sa isang dokumento sa itaas ng kanyang lamesa, at napatanong sa kanyang sarili kung ito ba ay dahil dito. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang pag-alis ng lalaki sa kanyang silid at ang pagkaubos ng apoy sa kanyang sigarilyo na nasa isang tray. Kung saan habang si Abyss ay nakatingin sa labas ng bintana sa kanyang silid, nasambit nito na ang isang alipin na gustong maging isang adventurer ay labis na hindi kapanipaniwala. Sa ilalim ng palatandaan ng Reyna, ang katayuan bilang isang alipin ay hindi dapat nangyayari. Subalit ito ay isang mababaw na usapin lamang. Ito ay dahil ang lahat ng mga tao ay palagi namang alipin sa meso. Ang meso ay ang tawag sa ginagamit na pera sa mundo ng Maple. At kung ang mga tao ay hindi magawang makapagbayad ng kanilang hiniram na pera, ito ay kanilang binabayaran sa pamamagitan ng pagtatrabaho, kung saan ang ideyang ito ay nabuo ng mga tinatawag na mga alipin sa mundo ng Maple. At sa araw na ang ama ni Elle na kanyang tanging natitirang pamilya ay bumagsak dahil sa kanyang sakit, siya ay naging isa ding alipin. Ito ay dahil sa gamot na tinatawag na Black Moss, na kanyang inutang sa Gaffer Merchant Union. Subalit ang Merchant Union ay mas lalong pinalakihan ang presyo nito ng maraming beses kesa sa normal, na ngayon naging 1,000,000 meso. Kaya makikita natin ngayon si Elle na nakaharap sa isang hukom. Ito ay dahil hindi nito nagawang mabayaran ang halagang 1,000,000 meso na kanyang utang sa itinakdang araw. At sa pamamagitan nito, siya ay napilitan na magsagawa ng trabaho na katumbas sa halaga ng kanyang inutang sa Merchant Union. Kung saan siya ay naabuso dito ng 6 na buong taon, kaya napaisip siya na ngayon ay ang oras ng kanyang paghihiganti. At pumunta tayo pabalik sa kasalukuyan, kung saan makikita natin ngayon si Elle na nakaupo sa isang lamesa habang kaharap si Abyss. At si Elle naman ay agad na nagpakilala sa kanya, habang napapaisip na natatandaan niya si Abyss bilang kaliwang kamay ni Rakan, ang isa sa executive ng Merchant Union, kaya nasabi nito sa kanyang isipan na siya ay nakahuli ng isang mabuting isda.
At agad naman siyang tinanong ni Abyss kung gusto ba nitong baguhin ang kanyang kontrata. At dagdag pa nito na narinig na niya ang ulat tungkol kay Elle kaya hindi niya napapahabain ang kanilang pag-uusap. Kaya agad nitong ibinalik ang kanyang baso sa plato. At agad din itong nasambit na papalitan niya ang kontrata ni Elle bilang isang F-rank na adventurer. Kung saan nagpasalamat si Elle sa kanya habang napapaisip na napakadali nitong tinanggap ang kanyang kahilingan. Nang bigla na lang nasambit ni Elle na subalit. Kaya si Abyss ay napatingin sa kanya. At dahil walang intensyon si Elle na makipaglaro sa kanyang gusto, nasambit nito na gusto niya na maging E-rank kesa na maging F-rank lamang. Kung saan napatanong si Abyss sa kanya kung ito ba ay para sa kanyang sarili, dahil ang Adventurer Association ay hindi pa nga nakakabigay ng rank sa kanya. Kaya ipinaliwanag ni Elle na siya ay naka-explore na sa daan-daang gate sa 3 taon na kanyang pagiging alipin. Subalit sinabihan lang siya ni Abyss na ito pa rin ay kanyang karanasan bilang isang alipin lamang dahil hindi pa siya nakakahuli ng halimaw. Kaya agad naman siyang tinanong ni Elle kung kailan lang na naging katangian ng isang adventurer ang manghuli ng halimaw. Ito ay dahilan kung bakit nagawa ng unang adventurer na makagawa ng pangalan para sa kanyang sarili ay dahil sa kanyang survival. Kaya nasambit ni Elle na ang katangian ng isang adventurer ay ang makabalik ng buhay. Ito ay dahil ang impormasyon ng nagawang makabalik galing sa loob ng gate ay maaaring gumanap ng isang malaking papel kaysa sa individual na tagumpay. Kaya dahil sa sinabi ni Elle, nasambit ni Abyss na inaamin niya na ito ay totoo. At dagdag pa nito na si Elle ay tiyak na tama, na ang mabuhay ng 3 taon bilang isang pain na alipin ay hindi pangkaraniwang tagumpay. Subalit ito'y hanggang dito na lang. Dahil sila lamang ay pumapasok sa mga gate na mayroong mabababang difficulty. Kaya natanong nito si Elle kung sa tingin ba nito ang kanyang survival na abilidad ba ay gagana sa gate na mayroong mga matataas na difficulty. At nasambit nito kay Elle habang kumukuha ng sigarilyo, na mukhang siya ay ginagawa silang tanga para gumawa ng kontrata sa isang tao na mamamatay lang nang hindi nila nakukuha pabalik ang kanilang pera. At nasambit ni Abyss sa kanyang isipan na si Elle ay isang baliw, dahil mataas ang tingin nito sa kanyang sarili. Pero siya ay mamamatay lang nang hindi nakakalayo. Kung saan si Elle ngayon ay natahimik na lang sa kanyang kinauupuan. At habang patuloy ni Abyss na pinagmamasdan si Elle, natanong nito sa kanyang isipan kung ano itong kakaibang bagay na kanyang nararamdaman. Nang bigla na lang nasambit nito kay Elle na mayroong isang gate, na 5 lang ang makakapasok at ito ay mayroong 12 scars. Kung saan dahil sa kanyang sinabi, si Elle ay napatingin sa kanya. At may ngiti na nasambit ni Abyss na tama ang iniisip ni Elle. Ang scars ay mga palatandaan o marka na iniwan ng mga pumasok na grupo ng adventurer sa loob ng gate. Kaya nasambit ni Abyss na ang mga buto ng hindi bababa sa 12 grupo ay nailibing sa loob ng gate na ito. At dagdag pa nito kay Elle na kailangan nitong patunayan ang kanyang sarili kung sa tingin nito ang kanyang halaga ay kagaya ng kanyang sinasabi. Kaya habang hawak-hawak ni Abyss ang kontrata sa harap ni Elle, dagdag pa na nasambit nito sa kanya na gagawin nito ang kanyang gusto kung ito ay kanyang magagawa. At pagkatapos nito ay pumunta naman tayo sa loob ng isang kagubatan, kung saan may makikita tayong grupo ng 4 na mga adventurers na binabati si Elle sa pagpasok sa kanilang grupo. At dahil ito ang una nilang pagkikita, agad na nagpakilala ang lalaki kay Elle bilang si Chef na mayroong posisyon na tank sa kanilang grupo. At nasambit nito na narinig niya kay Mr. Abyss na siya ay isang alipin na dating ginagawang pain. Subalit nasambit din nito na wala siyang pakialam sa ganitong mga bagay at ganoon din ang kanyang mga kagrupo. Kaya nasambit ni Elle na umaasa siyang magkaroon ng maayos na trabaho kasama nila. Nang bigla na lang nasambit ng lalaking mayroong puting buhok, na narinig niya na si Elle ay nakakagamit ng fire magic. Kung saan agad namang sumang-ayon si Elle. Kaya natanong nito kay Elle kung ang elemental magic ba na ginagamit nito ay napagpasyahan na. At nasambit naman ni Chef na narinig niya na ang mga mage ay hindi nakakagamit ng ibang elemento. Maliban sa elemento na kanilang nakuha sa kanilang kapanganakan. At dagdag pa nito, na ang mga items na hindi kaugnay sa kanilang elemento ay wala ding kwenta para sa kanila. Kaya pagkatapos nito, nasambit ni Chef na tama na ang kanilang pag-uusap. At agad din itong sinabi sa grupo na ang kanilang magiging misyon ngayon ay hindi pagpatay sa mga halimaw, kundi ang kanilang pakay ay ligtas na makuha ang mga items na naiwan ng 12 grupo na namatay sa loob ng gate.
At dagdag pa nito na kinakailangan lang nilang makabalik kasama ng kanilang mga nakuhang kagamitan pabalik sa Union, dahil narinig niya na sila ay magbibigay ng 3,000 pesos sa bawat item na kanilang maibabalik. Kaya nasambit ng may puting buhok na lalaki kung hindi ba sumusobra ang Union, dahil wala silang may mapapala kung hindi nila makukuha ang mga kagamitan. Ito ay dahil ang mga items ng adventurer na nasa first circle ay nagkakahalaga ng 7,000 peso o higit pa, kaya hindi man lang ito nakakakalahati sa orihinal nitong presyo. At agad naman siyang pinagsabihan ng lalaking may peklat sa mukha na itigil nito ang pagrereklamo. Kung saan pagkatapos nito ay agad din ang grupo ng mga adventurers kasama si Elle na pumasok sa loob ng pulang gate. At nang sila ay tuluyang makapasok, makikita natin ang isang kakaibang kagubatan. At nasambit ng lalaking may puting buhok na ang paligid ay maliwanag ngunit may nararamdaman siyang kakaiba dito. Subalit agad namang inagaw ni Chef ang kanilang atensyon, at nasambit nito na mayroong malaking tsansa ng matagal ng laban sa makapal na kagubatan na ito, kaya kinakailangan muna nilang gumawa ng kanilang base. Kung saan natanong ng kanyang isang kasama kung bakit hindi nila itong gawin sa itaas ng puno. At agad naman itong pinasangayunan ni Chef, kaya agad nilang ipinalabas ang kanilang lubid at mga kagamitan. At dahil hindi na kinakailangan ng tulong ng grupo sa paggawa ng kanilang base, nasambit ng may puting buhok kay Elle na siya ay magpahinga na lamang. Ito ay dahil ito ay kanyang specialty at ng kanyang kasama. At pagkalipas ng ilang oras ay nagawa din nilang matapos ang kanilang base sa itaas ng puno. At habang ang mga ito ay nasa ibaba, agad na nag-utos si Chef na sila ay humati sa dalawang grupo at tumingin sa paligid. Kaya itinalaga nito ang tatlo na si Tom, Max at si Roa bilang unang grupo. At nasambit nito na silang mga grupo ay pupunta sa silangan at kanlurang bahagi ng gate para tingnan ang paligid at agad na bumalik. At kung may mangyari man, sila ay magpalabas ng signal at agad na bumalik sa kanilang base. At pagkatapos nito ay makikita natin si Chef at si Elle na sabay na naglalakad sa loob ng kagubatan. Kung saan dahil sa napapansing kakaiba ni Chef, natanong nito kay Elle kung bakit hindi pa sila nakakakita ng kahit isang halimaw o kahit isa man lang na item. At kung napaaga ba ang kanilang pagpwesto, dahil kung ganito ay kinakailangan pa nilang lumipat ng base sa loob ng kagubatan kinabukasan. Nang bigla na lang nitong natanong si Elle kung kamusta ang kanyang pinakaunang misyon sa pagiging isang adventurer. At agad naman siyang sinagot ni Elle na siya ay nakakaramdam ng kaba, kaya nasabi ni Chef na ito ay normal lamang. At dagdag pa nito na kahit siya ay isang adventurer ng matagal ng panahon, sa tuwing siya ay pumapasok ng gate ay nakakaramdam pa din siya ng takot. Ngunit sa kabila nito, siya ay nagkakaroon ng lakas ng loob dahil mayroon siyang mabubuting tao sa kanyang tabi. Kaya nasambit nito na ang pagpuri sa kanyang mga kasamahan ay nakakahiya, pero sila ay tunay na mga mabubuting tao. At dagdag pa nito kay Elle, na siya ay nakaramdam ng awa noong marinig nito ang kanyang istorya ng pagiging pain na alipin, kaya napaisip na lang siya kung gaano ito kahirap. Kung saan pagkatapos nito, siya ay napalingon kay Elle at natanong nito sa kanya kung bakit hindi na lang siya sumali sa kanilang grupo. Subalit napansin nito na hindi siya binibigyan ng pansin ni Elle. Kaya habang nakatutok si Elle sa isang malaking bakas sa lupa, nasambit ni Chef na hindi siya seryoso sa kanyang sinabi, kaya wag niya itong intindihin. At pagkalipas ng ilang oras, makikita natin na nagkukwentuhan ang grupo habang kumakain sa paligid ng apoy sa ibaba ng kanilang base. Kung saan nasambit ni Chef na itigil nila ang pag-uusap tungkol sa trabaho habang sila ay kumakain, ito ay dahil mapag-uusapan din naman nila ito kinabukasan. At habang si Elle ay tahimik na nakaupo sa gilid, siya ay napainom na lang sa kanyang tubig. At pagkatapos ng ilang oras sa gitna ng gabi sa loob ng kagubatan, sa itaas ng ginawang base ng grupo, may makikita tayong lalaki na may hawak na torch na tinatawag si Elle habang siya ay mahimbing na natutulog. Ito ay si Chef, kasama ng kanyang mga kagrupo kung saan natanong nito kay Elle kung siya ba ay gising pa. Subalit wala silang may nakukuhang pagsagot sa kanya. Nang bigla na lang si Chef na hinawakan ng isang lalaki sa kanyang balikat. At natanong nito sa kanilang captain kung ano ang kanyang ginagawa. Kung saan makikita natin si Max habang may hawak na isang dagger at silang dalawa ni Chef ay nagpapalabas ng masamang mukha. Nasambit ni Max kay Chef na si Elle ay malamang nawala na sa kanyang panaginip, kaya paano siyang makakasagot sa kanya. At dagdag pa ni Max kay Chef na siya ay napakaingat, dahil nakalimutan nito ang kanilang inilagay sa iniinom ni Elle.
Ito ay dahil ang gamot na kanilang inihalo sa kanyang iniinom ay magagawang mapatulog ang isang nilalang na mayroong 100 kilong bigat. At may maraming nainom si Elle sa puntong siya ay maswerte kung hindi pa siya namamatay ngayon. Kaya labis nila itong ikinasaya dahil makukuha nila ang kanyang staff na nagkakahalaga ng 10,000 meso. Kaya agad na iniangat ni Max ang kanyang dagger para agad na saksakin ang mahimbing na natutulog na si Elle.